Tablado agad, wala pang pag-uusap. Pero inayawan na ng Australia ang pagkupkup kay FPRRD sa gitna yan ng hirit para sa interim release ng kanyang kampo sa ICC. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. No agreement, no considerations. Tumanggi ang Australia na tanggapin si former President Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng ICC ang kanyang interim release. Aware daw ang Australian government na nag-apply si Duterte ng interim release request sa isang third unnamed country. Pero wala raw kahit anong napag-usapan patungkol dito at hindi ito kinukonsidera ng bansa. Matatanda ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview sa Melbourne na isa ang Australia sa mga bansang target ng mga abogado ni FPRRD para maging host state sa kanyang pansamantalang paglaya. Noong linggo, sinabi rin ng bise na sinubukan niyang makipagpulong kay Australian Foreign Minister Penny Wong pero hindi raw siya napagbigyan dahil sa prior commitments. I informed her informally through a message that I am here in Australia and I am here to do a rally today, and that if she is available for a very brief, quick chat just to say hello because I met her in the Philippines when she visited and just wanted to say a friendly hello, nothing official. Pauna nang sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na posible man pero malabong kupkupin ng Australia si Duterte. Sa dokumento kasing isinumite ng Office of the Prosecutor, nakasaad na tutol sila na dalhin si Duterte sa isang bansang malayo sa dahig Netherlands, lalo na 3 buwan na lang bago ang hearing on the confirmation of charges para sa kasong crimes against humanity. Yung isang punto lang na nakita ko ay parang malayo yung bansang in-offer ng defense. Kasi binanggit ng ICC, paano yan kung September na tapos baka mamaya magkaroon pa ng aberya, magkaroon ng kumbaga issue at ang nakita kong kumbaga implication malayo itong bansang to, hindi yung tipong 1 hour babiyahe ka, nakarating ka na. Dagdag ni Conti, matalik na partner din ng ICC ang Australia. Kasi kung sino man mag-host sa kay Duterte, aba ay mapaparatangan na yumayakap, pumapayong sa isang human rights violator, mass murderer at that. Ayon sa ICC, wala pang official schedule kung kailan dedesisyonan ang interim release request ni FPRRD. Pero sakaling pagbigyan man ito sa isang karatig na bansa lang tulad ng Belgium, posibleng dalhin ang dating Pangulo. Mariing hinaharang ng prosecution at ng mga drug war victim ang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Pero giit ng kanyang kampo, hindi siya flight risk, hindi niya papakialaman ang isinasagawang investigasyon at hindi siya gagawa pa ng krimen. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.